Yun, welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw guys, meron po tayong i-review na isang gaming at camera smartphone. Flagship is specs ito guys, pero hindi siya ganun kamahal. So papakita ko sa inyo guys kung anong meron sa smartphone na to. Pero syempre bago tayo mag-start, kung bago ka lang sa ating channel, baka pwedeng paklik ng subscribe button. Click mo na rin po yung notification bell para sa ating latest upload. So tara mga quiz, review na natin. Nerbits Gaming. Yun, so ito na guys yung ating gaming at camera smartphone. Nang price ito guys, nabili ko lang siya sa marketplace ng halagang 15,000 pesos. So since ang habol natin dito guys sa smartphone na to is yung kanyang camera at yung kanyang gaming, no? So try natin guys sa camera. Nang guys ang kanyang camera. So camera guys, good sa naman, no? Mamaya guys, pag-usapan natin yung yung full specs ng ating camera. Some more guys, ayan, meron po siyang Pro. Meron siyang Pro Video, Single Take, Night Mode, Food, Panorama, Super Slow-Mo, Slow Motion, Hyperlapse, Portrait Video at yung kanyang Dual Recording. Try po natin siya guys sa gaming. Let's go! Itong game is Marvel vs Capcom. Try natin guys kung magiging playable ito sa ating. Tapos guys, ginamitan ko siya ng gamepad yan Kasi pag emulator, 'di ba, may mga L1 R1 yan. So mas madali maglaro. Tsaka mas cool. Mas cool. Ayan guys. So try natin guys Spider-Man at si Wolverine na lang muna. Okay, so kalaban natin guys si Hook. Sino isang partner niya. Okay, so shoutout guys sa mga dyan, batang 90s na, I'm sure no, naabutan nyo to. So ito yung guys, mga videoan dati, no, mga piso-piso. Okay game, ito pala guys, kailangan natin si Strider Kiryu. Dati may combo pa to no, hanggang hindi ka makakababa. Oh, nabot tayo. So ito yung ating game guys, God of War Ghost of Sparta. So kita nyo naman guys, ismutas-smooth yung ating gameplay. So nasa rin siya guys, mga 50 to 60 FPS. Ramdam ko nagsi 60 FPS siya, pero parang bumabal din sa mga mga 50. Pero sobrang smooth pa rin naman, playable na playable. Kahit hindi siya stable na 60 FPS. Okay guys, next game natin Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. So new game tayo guys. Eto medyo mabigat na rin to guys. Pabigat yung ating emulator. So para matest natin guys kung goods pa rin ang Snapdragon 865 ngayong 2023. So tayo natin guys, free battle lang muna. Okay dito guys, gamitin muna natin Kakashi. Okay guys, Naruto sa ating Samsung Note 25G. Nalakas ang kalaban dito, grabe. Hindi pa kabisado yung buttons. Husay, grabe. Next game natin guys, Call of Duty Modern Warfare 3. Ito guys, medyo bigat to. So dito guys, masusubok natin ang ating Snapdragon 865 kung kakayanin ba itong game na to. Okay guys, COD Modern Warfare 3. Check natin guys kung magiging smooth ba or lagi ang gameplay natin dito sa Snapdragon 865. So, konting man lang guys, may konting cutscene. Okay, nagkaroon ng konting pitik doon guys sa cutscene. Pero, check natin guys in-game kapag okay or lagi pa rin.
Okay, naka-setup siya guys ng 1080p. So kapag maraming effects na nangyayari, no, so ganyan ang nangyayari guys, nagkakaroon ng pitik, scenes. Siyempre pag mas maraming graphics na nangyari, mga pagsabog, mga marating ng mga kotse, mga effects, yun, nakakadagdag yun guys sa sa impact ng ating chipset, which is yung Snapdragon 865. So kung bibili po kayo ng gaming phone or kahit hindi gaming phone, mag-base kayo guys sa chipset. Kung Snapdragon 800 series pataas, goods po yan. Pero pag mga 700 below, mga lang po ay mga mid-range. So baka mahirapan po kayo sa mga heavy games. So pinaka-latest kasi ngayon guys, Snapdragon 8 Gen 2. So 8 Gen 1 sobrang ganda pa rin naman nun. Snapdragon 800 series gaya nitong 865 is goods naman. Goods pa rin naman yan, Snapdragon 865. So gameplay, kayang-kaya pa naman guys mag-handle ng mga heavy games gaya nito. So next dito guys, last na emulator natin, which is yung Naruto Ultimate Ninja Storm 4. So try natin guys kung kaya pa na itong Snapdragon 865 natin. So ayan guys, COD Modern Warfare 3. Playable naman, siguro mga 25 to 30 FPS. Tapos may konti lang hiccups kapag mga heavy graphics na yung nangyayari. So next emulator tayo guys, yung ating Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Okay, so try natin guys muna ito. Kakashi. So again guys, Naruto Ultimate Ninja Storm 4. So dito guys, medyo mabigat kasi ito guys kaya medyo meron tayong konting talaga frame drop. Ayan guys. So ayan guys, meron tayong 16 FPS. Medyo mababa yan pero okay naman, smooth naman siya. Playable naman guys. Winabot tayo. So baka sabihin nyo na naman pinifake ko yung gameplay. Ayan start ko chakra. Mag-i-SS ako ayan, SS. So ayun, inabot. Tapos sa pinaka SIM niya guys, single SIM lang to. Pero maganda rito guys is po ito, IP68 dust and water resistant. So pwede siyang malublob sa tubig guys ng 1.5 meter hanggang 30 minutes. Tapos guys, sa pinaka display ng smartphone na to is meron po tayong Super AMOLED Plus, HDR10 Plus pa. So baka mai-compare nyo siya guys sa mga ibang smartphone na AMOLED, no? So magkaiba guys yung AMOLED sa Super AMOLED. Talagang mas malinaw po talaga yung Super AMOLED. Tapos maganda rito guys, yung screen is good for gaming kasi malaki. 6.7 inch na po siya. Tapos ito maganda sa kanya guys, yung chipset niya is naka Snapdragon 865 5G Plus. So maganda rito guys sa gaming syempre, no? Kasi guys, kung mapapansin nyo, kung wala pa kayo guys idea about Snapdragon, iba't ibang klase yan guys. Meron yan Snapdragon 600 series, 700 series. Ang pinakamataas yan guys na Snapdragon is Snapdragon 8 Gen 2. So pag yun naman guys sa camera, no, meron po siyang triple camera setup. Meron po tayong 12MP para sa wide, meron din po tayong 64MP para sa ating main camera, at meron po tayong 12MP para sa ating ultra wide. So bilang isang guys, mahilig mag-games at madalas gumamit ng camera, para sa akin guys, sulit na sulit tong si Samsung Note 25G kasi yung specs niya kasi pang flagship pa rin guys, kahit na itapat mo siya guys sa mga ibang bagong smartphone na halagang 15,000. So pinaka nagustuhan ko rito guys, syempre yung display. Unang-una, 6.7 inch guys, Super AMOLED display. Tapos second na nagustuhan ko rito guys is yung kanyang build guys. Napakaganda ng build niya guys. Kumbaga, yung feel niya pag gamit mo siya guys, talagang flagship phone. Tapos pagdating naman guys sa gaming guys, syempre sa gaming nito is naka Snapdragon 865. Next na gusto ko guys, syempre camera.
And then, ang maganda pa rito guys, sa smartphone na to is meron siyang S Pen. So for example guys, may pumasok sa isip ko na isang idea na kailangan ko i-content or kailangan ko laruin. Minsan kasi guys, nakakalimutan natin, di ba? So ito guys, with Samsung Note 20 5G, so diba naka-off yan guys. So open ko lang or hugutin ko lang guys yung S Pen. Yan guys, so dito guys, pwede na akong gumawa ng isang note para hindi ko siya makalimutan. For example, ano bang mga game? Kunyari Mario. Kunyari gusto kong mag-content guys about Mario. Ayan. So naka-note na yan guys. For example, kailangan ko mag-review for example ng Nintendo Switch. Kasi baka makalimutan ko na naman. Ayan, Switch. Nakalista na yan guys. Balik ko lang guys dito yung aking S Pen. Ayan, nag-close na yung pinaka guys sa baba screen. Pero guys, pag nagpunta ka guys dito sa ating Samsung Notes, andun na siya. 'Di ba? Isa to guys sa isang features ng 15,000 smartphone na hindi mo makikita guys sa mga bagong labas ngayon na smartphone na halagang 15,000, 'di ba? Sobrang solid, sobrang magagamit mo guys, sobrang laking tulong sa pang-araw-araw. Kagaya ko na gumagawa ng mga content. So ito guys, sobrang na-enjoy ko.